Ako po si Miho Nishida, 22 years old, isang guest relation personnel mula sa Japan. Pinanganak po ako dito sa Pilipinas, dun po sa Angono, Rizal po. Pero yung 3 years old ako, kami dalawa ni Mami, sabay na kami umuwi ng Japan. Lumaki na po ako sa mama ko lang, kaya yung papa ko, yung parang normal lang na wala siya sa tabi namin. Hindi na rin ako nagtataka na bakit wala siya. Kasama sa pakikipagsapalaran ng ina sa malayong lugar, higit na naging makulay ang kanyang buhay. Hindi na po ako nakatapos ng high school. Mas inuna ko yung mimic namin. 16 ko pinakaunang-una. Yung nalasahan ko yung alak. Hanggang sa isang pangyayari ang tuluyang bumago sa kanyang buhay. Nabuntis ako nung pangalawang boyfriend ko. Nung 16 ako. Sabi niya po sa akin, bubuhayin niya daw kami ng mabuti. Pero nung habang lumalaki na yung tiyan ko, wala naman siya sa tabi ko, lagi siya nasa labuyan. Natakot ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Nung nakita ko yung baby ko, yung anak ko, hindi ko maintindihan na yung sobrang saya ko. Iba na pala talaga pag may anak ka na. Sobrang talagang naiisip mo siya kung anong ginagawa niya. Pangarap ko po na mapalaki po ang anak ko na maayos. Gusto kong mag-aral siyang mabuti. Huwag niyang gawin yung ginawa ko. Siya ang sexy mommy ng Japan, Miho. Let's all welcome ang sexy mommy ng Japan, Miho! Hello po. Hello, welcome sa PBB. Ayan, dito ka. Naku, Miho, napansin ko, no, kahit mami ka na, na-maintain mo yung pagiging sexy mo. Ano bang sikreto? Hindi po kumakain ng mga aburak po mo, no? Ay, ano yun? Hindi ko na naintindihan. Yung mga Kailangan na natin ng subtitle doon. In Tagalog? abura, oily, yung mga Oily! Okay. Sa Japan, ang tawag doon, abura? Abura. Ah, abura. Okay, may natutunan tayo. Good luck, Miho! Okay ka na? Okay. Okay. Mahilig sa sports ang ating kikilalaning bagong housemate. Nakahiligan niya ang gymnastics, jiu-jitsu, wrestling, surfing at paglalaro ng golf. Ipinanganak at lumaki sa bansang Amerika pero lumaki sa kulturang Pinoy pagdating sa aspeto ng pamilya. Bagamat malambing at malapit sa kanyang pamilya, dama niya ang kaibahan at pagiging black sheep ni Tommy. Minsang lumayas sa kanilang tahanan dahil sa hindi pagkakaunawaan nilang mag-ina. At isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong bigyang linaw. Hindi naging maganda ang relasyon ni Tommy sa kanyang tunay na ama. At simula nang iniwan sila, hindi na niya ito nakita at nakausap. Dahil sa mga hamon sa buhay ni Tommy, sinubukan niyang takasan ito at umuwi sa Pilipinas upang patunayan sa kanyang pamilya na kaya niyang manindigan at abutin ang mga pangarap sa buhay at naging positibo ang kanyang pananaw sa mga pagsubok na dumarating. Sa pagpasok sa loob ng bahay ni Kuya, mahanap niya nga kaya ang kanyang sarili at ang direksyon na nais tahakin. Kilalanin natin ang pretty boy ng Las Piñas, Tommy. Mga kapamilya, muli ang pretty boy ng Las Piñas, Tommy! O, diba? Andito lang si Tommy. Wow! Kinilig sila sa'yo, Tommy. O, parang kandidato, kaway agad siya. O, okay. Oy, Tommy, I will talk to you kasi I found out that you do not speak Tagalog. Konti lang. Konti lang, but you understand Tagalog. Konti lang. Konti lang. We want to see your beautiful hair. Can you show it to all of us? Kasi nagustuhan nila. Oh, wow. You know what? You're so beautiful. Oh, parang di ba? For a guy, you can, if you become a girl, you're so beautiful. Anyway, I heard you're still 21 years old. Yes. And are you single? Yes po. Oh, single! Oh, natuwa silang lahat. What are the qualities that you're looking for in a girl? She needs to be sweet and kind. And family, family matters. Family-oriented. Are you excited to go inside the house of Kuya? Sobra. Oh, it's about time. Kuya, dali mo na siya sa loob ng bahay. Oh, that's not Kuya ha, that's our Marshal. Okay, go.